Konnichiwa mga ka-Chloes, ito nga pala ang Japan Chloe's Vlog. Watashi no namai, Chloe des, isang simpleng Filipina na nakapag-asawa ng Hapon dito sa bansang Japan. So for today's video nga mga ka-Chloes, ipapunta kami ng dagat kasama ang asawa kong Hapon. Nilambing ko nga si asawang Hapon mga ka-Chloes kung pwede ka ako kami maligo ng dagat gawa ng mag-iisang taon na nung huling swimming namin. Sinamantala ko nang ayain si asawang Hapon na makapag-banding kami dahil bihira lang naman sila magkaroon ng 2 araw na Yasumi or holiday dito sa bansang Japan. Pero Sabado at Linggo talaga yung official na rest day ng company na pinagtatrabuhan ni asawang Hapon. At sa mga araw na yun, imbes makapagpahinga si asawang Hapon ay lagi siyang pumupunta ng laot para makapagpangisda. Sayang daw kasi yung kikitain niya na pwede ng pangdagdag ng savings. At saka kailangan niya rin kasing sulitin yung panahon na pwede pa siyang makapagpangisda kasi kapag kapanahon na ng taglamig or winter, ay bihira na lang daw si asawang Hapon mangisda. At ako naman bilang may bahay na asawang Hapon na wala pang trabaho dito sa bansang Japan, nakatoka lang ako sa mga gawaing bahay. Na siya namang ini-enjoy ko lang kasi may mahaba akong oras na makapag-edit ng content. Madalas dumidiskarte na rin ako mag-reseller ng gold online. At saka magpahanggang ngayon, nag-aaral pa din kasi ako ng Nihongo or Japanese language. Lalong-lalo na ang reading and writing. Para naman pagkadating ng panahon na ready na ako, pwede na ako makapag-apply ng trabaho dito. Alam niyo na, mahirap talaga kasi makapagtrabaho dito. Syempre kapag hindi nyo alam yung lingwahe nila, yung tipong hindi mo magagawa na maayos yung trabaho mo kung simple instruction lang di mo pa maintindihan. Kaya kinakailangan ko na talagang matuto para balang araw makapagtrabaho na ako. At saka nga pala guys, nakalimutan kong ikwento. Ito na nga, ikikwento ko na. Alam nyo ba, nitong araw na naligo kami ng dagat ng asawang Hapon, ay araw yan ng Obon. Ang Obon Yasumi nga pala mga ka-Chloes, kung maihalin tulad sa atin sa Pinas, ay yun yung araw ng November 1 and 2. O araw ng mga patay or yumao nating mahal sa buhay. Sa kultura nila bilang tanda ng pagrespeto, ay ipinagbabawal pala ang maligo ng dagat. Saka ako na lang nalaman nung sinabihan na ako ng asawang Hapon sa kalagitnaan ng paglangoy. Nung nalaman ko talaga mga ka-Chloes, sobrang natameme ako. Agad ko sinabihan si asawang Hapon na sana sinabihan niya ako ng maaga at nang hindi na sana kami tumuloy. Sabi naman ni asawang Hapon na huwag daw mag-alala kasi hindi naman daw talaga compulsory na bawal maligo. Kumbaga sa kanilang mga Hapon sa panahon ng Obon, talagang bihira ka lang daw makakita ng nagsiswimming. Kasi daw naniniwala sila na lapitin ka ng disgrasya kapag kaaraw or panahon ng Obon. Kaya naman binalaan na lang ako ni asawang Hapon na huwag daw masyadong pumunta sa malalim. At saglit lang daw kaming maligo para makaiwas na rin daw sa disgrasya. Sa totoo nga niyan guys, may nakita nga raw si asawang Hapon na maliit na pating. Diyan malapit lang sa nililiguan namin. Ewan ko ba guys kung totoo ba yung sinabi ni asawang Hapon o sadyang panakot niya lang yun sa akin. Para hindi na ako umabot ng paglangoy sa malayo. Kasi guys, sa totoo lang, yung spot or area na nililiguan namin, malakas yung current ng tubig sa ilalim. Yung tipong hihigupin ka palayo. Kaya parang natakot na din ako. Tsaka naiinis din ako asawang Hapon kasi ayaw niya ako sabay ng pagligo. Sabi niya babantayan niya lang daw ako. Kaya ayun, napagdesisyonan ko na tamang pa-floating swimming na lang ako sa Gedli. At matapos ng halos 2 oras ko na paglangoy at 2 oras ko rin na pa-picture taking kay asawang Hapon, ay napagdesisyonan namin ni asawang Hapon na umuwi na ng bahay dahil sobrang layo pa ng biyahe. At saka mga ka-Chloes, bago ako mag-journey sa inyo, ay nakalimutan ko palang i-share sa inyo na first time kong maligo ng dagat sa Japan. At based sa aking observation, at dahil summer season dito ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo na hindi gaanong kalamigan at maalat ang tubig dagat dito sa Japan. O siya, maraming salamat sa panonood. Mata kondo ne, dyan mga ka-Chloes.